ngayon. Good morning, everybody. This is an instant invocation. I didn't know I was supposed to make an instant invocation, but then Miriam is here. I think I have to make the invocation. Dear Father, Holy Son, and the Holy Spirit. Amen. President of the University, my fellow administrators, faculty members, students, guests, ladies and gentlemen, with Dr. Miriam Defensor Santiago. First, I would like to commend and to her most precious time to come to the university and outline to us how to... We are one with Miriam as far as his campaign against graft and corruption in our society. A good speaker. She speaks like a machine on fire. Now it will take an eternity because I have here with me 6 pages of meritorious background. She topped all the surveys. Not to mention the fact that she detests all the traditional politicians or agendas. In Palawan or in Pampanga, and above all, she is highly intelligent considering the impeccable records that I have here. A consistent scholar, valedictorian in both high school and college, bachelor's of arts at the University of the Philippines, cum laude. I don't think I need to lengthen my introduction because many of you here are anxious to hear that. So, in order to have great time listening to her, Just returned from camping in Mindanao, and this afternoon, straight from this university, I will go straight to Nueva Ecija. That's why my campaign said, bakit ka pa pupunta sa Adamson, mga kabataan lang naman yun. Kunti lang mga butante doon. But I threaten to lose my given my word, I must fulfill it to our young people. The opportunity to educate my campaign staff about Adamson University. I told them there are, number 1, the second largest Catholic university in the Philippines is Adamson University. Live in Philippine history, the first, the only woman to place number 1 in civil engineering board. Itong papalitan at pakikisama sinakita ninyo sa atin. Dahil hindi na ako makapagyalihan ng Commissioner of Innovation and Importation. I am no longer the Government Secretary of Agrarian Reform, a member of the President's own cabinet. Sa pakikisama. Kaya, kailangan hindi ko makakalimutan na nung panahon kinakailangan ko ang tulong, ang mga estudyante at ang mga guro sa Adamson University ay binigyan ako ng kahit konting pagtingin. For responsible public service or mover. Ang sabi nila, Miriam is not only the youngest, she is also the poorest of the presidential candidates. If the charge against me is poverty, I plead guilty to that offense. Pinagtatawanan nila ako at nilabas sa mga estudyante ng Adamson para makinig sa atin. Presidential survey. Dahil, sabi nila, alam daw nila kung paano nilang daw magdaraya sa alalan niyan. Yung Miriam na yan is only an academician, and that is true. A cabinet member to continue teaching in the evenings to my working students. Junior, ganong anak, although he is the sala, yung magsaysay pa, din yan. Ang mga kapatid sa politika, si Alfredo Lim, ako. Ang sagot ko naman sa mga kalaban ko, mga trapo sa traditional politicians ay ito. Totoo, pero hindi kaya ng
responsible for our convocation this morning and to whom I owe a deep debt of gratitude. Sabi ng isang movers member ng Adamson kanina dumating ako at bumaba sa kotse ko. Sabi niya, Ma'am, gusto namin dito sa Adamson, yung crusade mo against graft and corruption. Pero meron lang akong ayaw sa inyo, Ma'am. So, ay lang sa iyo, Ma'am. Kandidata ka ng pagka-presidente, pumayag ka na lumabas ang litrato mo sa dyaryo na naka-bathing suit ka lang. Sa dyaryo, dahil dyan, mapapatunayan ng sambayanang Pilipino na akong tao, pag sinabi ko ang vital statistics ko, totoo. Ilang libang kabataan ang magtatapos dito sa pamantasan na ito nitong buhay na may ibibigay ang ating pamahalaan sa ating mga kabataan. Kinakailangan magluhod-luhuran ka sa harap ng isang makapangyarihan at kurap na politiko para makakita ka ng letter of recommendation sa kanya. Sa itong ating mga kabataan ay kinakailangan umalis sa sariling bansa dahil itong pamahalaan na ito, itong lipunan na ito, hindi kayang alagaan ang ating mga binata. Kaya, dapat natin itatanong, today the Philippines is one of the highest unemployment rates in Asia. We have an unemployment rate running at 15 to 17%. Here in Metro Manila, 1 out of every 5 Filipinos is jobless. In a workforce of 27 million Filipinos, 5 million Filipinos are unemployed. At maliban sa mahirap ngayon, maghanap ng trabaho. Alam naman ng buong sambayanan, halos walang hanggang ang pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin. Hindi sila marunong magtaas ng sweldo ng ating mga guro, mga profesor sa pamantasan. Dito sa Metro Manila, nalalaman ng ating mga kabataan sa pamamalakad ng ating mga traditional politicians o trapos. Dito sa Metro Manila, marami tayong mga ilaw, pero wala namang kuryente. Wala namang batas sa masasakyan ng ating mga kabataan. At marami kandidato sa pagka-presidente, karamihan sa kanila, wala namang mga IQ. Para makaliwanagan sila na nagagalit na ang sambayanan sa kahirapan ng ating buhay. Naaawa na tayo at napapagod na ang ating mga magulang at ang mga guro. Dahilan sa, no matter how hard they work to earn an honest. Kaya, nagsawa na ako ng kapaliwanag sa kanila. Hinawag ko na lang sila ng suntukan. Ayaw na nila. Scholarship sa UP nakapagtapos. Nakapag-doctorate sa pamamagitan ng scholarship din. Nakapagtrabaho pa ako sa United Nations sa Switzerland in Europe. Kaya akala ko, lahat ng may hirap kamukha ko, nakakaahon na sa kahirapan. One of the most corrupt governments in Southeast Asia. Kaya, the world. Kaya, dapat walang dahilan kung bakit mahirap ang ating buhay. As you know, why millions of Filipinos are so poor? Why millions of Filipino families are so oppressed by poverty? I have come here to give you the answer. And the answer is because politics in this country is so corrupt. Kaya, ako, nang kinalaban natin, ang graft and corruption na CID at saka, hindi natagal sa pamahalaan. Dahil, naging biktima ako ng Bulong Brigade. Ito palang mga leaders natin na ito, hindi pala sila gumagawa ng homework ating gobyerno. Kung hindi, nasisiraan, engaged in a path of self-destruction. I am a victim of the Bulong Brigade in our government. I'm saying, really. Sabi ko, so, as a practicing lawyer, kaya ka ako, sana huwag sila makakilang kapwa nila. At huwag sila magselo sa akin na hindi naman ako politika. Sa maraming taon, sadya nilang pinagpunta ang sasakyan ko. At, halos namatay ako. You remember watching TV last year, my car was rendered a total wreck. Every bone in my physical anatomy was broken
to be members and officers of Duterte can now proceed to the OC conference room. Yung naintindihan niyo siya. The camera. Okay. So just look at me. Imagine, ako tutugali. Is meron siguro. Camera man din. Yung person mo. Okay. How about raising her hand? Okay. Let's do it with gusto, please. Okay. Okay, ready? How are you? Ready? Hindi. Real smile. Di ba? Si Governor. Si Governor naman, Vice Governor. Si Governor naman, si Governor. Isa nag-o-out ha, isa nag-o-out din. Let's take. Okay. Hindi ba? Hindi ba? Okay, sama ako. You have to go. Please look at our president. That's it. Okay. One more. Tapos tataas ang kamay naman. Okay. Kamay naman natin kamay. Okay, raise it high. Good. Talagang winner na. Dapat yung winner. That's okay. Okay, thank you. So, let's go. Okay. Go. Good luck, mga. For a serious meeting. Nasaan na? Si Rene. Nasaan si Rene? Rene! Okay, move. Narito po at paglalakad ang Panginoon Doktora Miriam Defensor Santiago. At ikay kumakabay sa taong bayan ng Santa Rosa. Parangan ng Okay, tayo sa
taken anything yet? We don't need anything. Thank you, ma'am. Sa kasalukuyang takbo ng panahon, ay nangangailangan tayo ng mga ginang at mga Ginoo na nahandang magpakasakit. Ang ating susunod ang Presidente ng Pilipinas, Miriam Defensor Santiago. Ang ating mga 18 magnificent senators na tayong nakilala natin, mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, magandang gabi po sa inyo lahat. Ang labanan ay napakasimple, mga kababayan ko. Yung tinatawag ng traditional politicians, yung mga over the hill, alam ko na palaki ang problema ng Nueva ng Kabanatuan na pag sa aming pagkanalo kami ay God is watching us. God is watching us. God is watching us.
At kayo pa, pakilala sa inyo ang mga susunod na presidente ng Pilipinas. Pakilala sa inyo ang lubusan ng ating presidente. Nandito po ngayon si Konsehal Rizalino Yason Jr. Ang sasabit sa ating halos nalulunok na bansa. Ang ating buong pagkakaisang bilog-bilog ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Kalimutan itong kagandahang loob at pagsasamaan. Kanina ng aming motorcade, napakaraming mga taga-Nueva Ecija ang nagsama munang Kabyawang at Cabanatuan City. Hindi na ako ang makapangyarihang Commissioner of Immigration and Deportation. Hindi na ako ang highly publicized na Secretary of Agrarian Reform. Ganun pa man, ngayong araw, buong buhay ko hindi ko makalimutan ngayong araw ating mga kaibigan at ang ating mga kababayan sa Nueva Ecija ng kahit konting nakalaban ng mga corrupt na politiko, international politicians that trapos, particularly in Metro Manila. Sabi nila, ano sabi kong number 1 sa surveys itong si Miriam. At ngayon naman, nagiging number 1 na rin sa Vice Presidential Surveys, si Ramon Magsaysay. Sinasabi ng mga kalaban natin, so what if they are number 1 in the surveys? Because, according to our enemies, the corrupt politicians, we are not only the youngest, that is to say, June Magsaysay and I are not only the youngest, we are also the poorest. Pa rin ako. At ang pinagmamalaki ko pa lalo ay ganito. Maski ganito lamang akong pinakamahirap na kandidato pagka-presidente. Pinagmamalaki ko sa buong bansa. Ako kandidato. Sabi nila, Miriam, lahat ng kandidato niya puro bago. Ang sagot naman sa mga kalaban nating kurap na politiko ay ganito. Hindi bali ng mga bago. Hindi naman kami mga gago. Kung ipares natin sa 48 million pesos sa Nueva Ecija, masyadong dehado dahil sa Pangasinan, ang investment capital nila, 2 billion pesos ang ginala. Hindi ba applyan at ayaw ko, tinanggihan ko pa. Bilang Immigration Commissioner, bilang Agrarian Reform Secretary o kalihim ng Departamento ng Reformang Agraryo. Ayaw ko dahil mababa ang sweldo sa gobyerno, pinilit lang ako. Pero nandoon na rin lang ako. Sinalalay ko ang buhay ko, kinalaban natin mga sindikato kriminal. Pati buhay ng maliit na anak ko na 6 na taong gulang lamang sinalay ko. For I wanted to prove to our young people and to all the Filipinos that the Filipinos, nalibiktima ako ng bulong brigade sa ating pamahalaan. Bulong na sila ng bulong sa Pangulo hanggang sa nahilo at nalito ang
siyang natanggal sa gobyerno. Sa kapupulong nila, nagka-ear infection. Ang Here yan, pati na ang lahat ng mga supporters niya, hindi nila magagawa na palitan ng graft and corruption. Because according to them, to fight graft and corruption in Philippine politics is mission impossible.